You are now watching KG Channel. Hello and welcome back. Ito na po ang mga maiinit na balita. Trending nga ngayon sa social media ang natuklasan ng isang source nila, Miss Christy Fermin, na ibinahagi ni Miss Fermin sa kanilang vlog. Nakakagulat nga ang mga revelasyong ito nila Miss Christy Fermin at Romel Chica patungkol sa Chevrolet Corvette Stingray na sports car ni Daniel Padilla. Ayon sa source nila, Miss Fermin, na isang blogger na hindi daw pala owned vehicle ni Daniel Padilla ang nasabing sports car. Sa madaling salita, konti ang ambag na pera ni Daniel sa sports car at si Miss Catherine Bernardo ang may-ari talaga ng sports car na ito. Kung matatandaan na sinabi ni Boss Toyo sa kanyang YouTube channel na si Daniel Padilla ang nakalagay sa ORCR ng sasakyan. Ngunit ang nakakagulat nga na katotohanan ay si Miss Catherine Bernardo talaga ang may-ari nito at binili niya ito nung taong 2015. 3 taon pa lang noon ang relasyon nila ni Daniel Padilla. Ayon sa source na gustong-gusto daw talaga ni Daniel ang magkaroon ng sports car noon. Ngunit kulang ang kanyang pera kaya nakiusap siya sa kanyang dating kasintahan na kung pwede ay dagdagan ang budget ni Daniel para sa sports car. Dahil sa pagmamahal ni Catherine Bernardo kay Daniel, hindi naman nagdalawang isip ang dalaga kundi ang pagbigyan ang kagustuhan ni Daniel. Alam naman kasi ng lahat na bata pa lang si Catherine Bernardo ay nasa mundo na siya ng showbiz at maaga siyang nag-umpisa sa pagiging artista. Kaya sa mga panahong iyon ay kahit papano mayroon na rin siyang ipon. Kaya naman siguro naisip ni Daniel na iasa kay Catherine ang pagbabayad sa sports car na gusto niya. Siyempre, minsan sa sobrang pagmamahal, kaya mong ibigay lahat para sa minamahal. Kaya ganun ang nangyari kay Catherine. Ngunit sabi nga ng mga netizens na nauto ni Daniel si Catherine para makontrol niya ang dalaga. Kaya kahit anong gustuhin at kailangan siguro ni Daniel ay tinutulungan siya ni Catherine. Kaya lumaki ng husto ang ulo ng kapamilya star na si Daniel. Hanggang sa hindi na namamalayan ni Catherine na ginagamit na lang siya ni Daniel para sa pansariling kagustuhan at luho, pati na rin ang mga negosyo na gustong mapundar ni Daniel ay malaki din daw ang shares ni Catherine sa mga businesses na mayroon si DJ. Napapabalita nga rin na ang mga negosyo ni Daniel ay unti-unti nang nagsasara dahil nga hindi na kayang i-manage ni Daniel at hindi na niya masuportahan ang mga pangangailangan ng mga negosyo at empleyado niya, kaya wala nang ibang mapagkukunan si DJ dahil mahina din ang showbiz career niya ngayon dahil naapektuhan ito dahil din naman sa ginawa niyang panloloko kay Catherine Bernardo. Ang mga fans na ang gumawa ng way para makabawi man lang daw sila sa panloloko ni Daniel kay Catherine dahil hindi daw tama ang ginawa ni Daniel sa dating kasintahan at pati na rin sa mga kababaihan na nadamay sa pambababae ni Daniel. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagsasalita para linisin ang mga pangalan ng mga babaeng wala naman kinalaman sa issue. Pinatunayan lang daw ni Daniel ang pagkamakasarili niya dahil iniisip lang daw niya ang kanyang sarili. Kaya ito nananahimik hanggang ngayon. Sabi naman ng mga netizens na pa-victim at paawa epek daw si Daniel. Sabi naman ng iba na lalabas din ang katotohanan balang araw. Kasalukuyan naman na nasa bansang Japan ang pamilya ni Daniel Padilla at nagbabakasyon. Kaya inulan na naman ng batiko sila Daniel patungkol sa utang di umano nila kay Catherine na dapat inuunang bayaran ito. Ano po ang masasabi nyo sa talakayang ito? Kung mayroon kayong payo, opinyon, saloobin o kuro-kuro, please leave a comment. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, give me a thumbs up. Hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos and don't forget to subscribe. Salamat po.